Balik po tayo dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK mga kaibigan. Ako pa rin ang inyong kasama, ako po si Buddy Bernardino. Balik na ho sa mga tanggapan ng pamahalaan, balik na sa mga opisina ang ating mga kababayan. Matapos po naman ang Holy Week mga kaibigan, ibig sabihin, balik ko lahat, balik ang usapin, balik ang chismis, balik ang paninira ng mga kandidato sa kanilang mga kapwa kandidato. Ang tinutukoy ko po rito mga kaibigan, yung mga alipores ng Malacanang dyan sa Kongreso, yung kanilang mga attack dog dyan sa Kongreso, attack dog ng administrasyon, bumalik na naman para banatan ang mga kilos at ginawa ni Vice President Sara Duterte nitong nakalipas po na mga araw mga kaibigan, simula pa noong bumalik siya sa Pilipinas mula po dyan sa The Hague, Netherlands. Ito, yung isa sa mga attack dog ng palasyo o ng Marcos administration dyan sa Kongreso ay walang iba kundi itong si Representative Zia Alonto Adyong dyan po naman siya po ay taga Lanao del Sur at Assistant Majority Leader. Bakit ikanyo? Kinukulayan niya ng itim yung puti. Ginagawa niyang itim yung puti sa pamamagitan ng tila pagtutwist ng istorya o pagbibigay ng maduming anggulo doon po naman sa pag-endorso nitong si Vice President Sara Duterte kay Senador Amy Marcos at kay Congresswoman Camille Villar, mga kaibigan. Alam naman natin na itong dalawa, particularly itong si Manang Amy, ay galing dati dyan sa senatorial slate na sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Pangulo. At siyempre nandyan pa rin sa slate na yan itong si Congresswoman Camille Villar. Pero doon nga po sa nakalap nating balita, unti-unti na nagkakaroon ng bitak. May crack na doon sa slate ni BBM. At lumulutang yung mga balita na makakakalas din itong si Camille Villar at maging si Senadora Pia Cayetano. Na kapatid po naman ni Senador Alan Cayetano na kasanggan itong si Senador Amy sa Senate hearing na nag-iimbestiga doon po naman sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayan sinabi nitong si Adyong mga kaibigan, ibang klase talagang magchismis, chismoso. Dito ako naiirita minsan kapolitikong tao yung mga chismoso. Sila ang mga tunay na marites. Nagbibigay ng kulay sa ikinikilos ng Vice President. Bakit wala na ba silang ibang nakita? Wala na ba silang ibang nakitang politiko kundi ang Vice President? Hindi naman bumabanat sa kanila ang BP Nananahimik na nga ngayon, hindi ba? Sabi ni Adyong naghahanap na umano ng kakampi itong si BP Sara. Kaya nag-iendorso na siya ng kandidato sa pagkasenador na ayon sa kanya, malinaw umano na nagpapakita na ngayon pa lamang ay sinusuyo na ni VP ang mga magiging senador na boboto sa kanyang impeachment trial. Talagang ibang klase itong si Adyong Hindi dapat pagkakongresista ang kanyang kinuhang profesyon o trabaho niya ngayon. Dapat fortune teller. Bakit? Yun bang ine-endorso nitong si BP Sara na gusto niya maging kandidato, sigurado bang mananalo kaya ka nag-conclude na ganyan? Dapat fortune teller to, tunay na marites. Itong si Adyong, ayon sa kanya mga kaibigan, it's not surprising hindi daw nakakapagtaka na nagbago ang tono ni BP Sara sa pag-i-endorso ng mga kandidato sa pagkasenador sa nalalapit na midterm election sa darating po na buwan ng Mayo. Ayon kay Adyong, mga kaibigan,
Ito ay matapos na i-endorso ni VP Sara ang re-electionista si Manang Amy at itong si Congresswoman Camille Villar ng Las Piñas. Ayon kay Adjong, mga kaibigan, ang akala daw nitong si VP Sara, itong mga ito kapag nanalo yung kanya mga i-endorso, sila yung magtatanggol sa kanya sa impeachment trial kapag nasimulan na, mga kaibigan, no? Yan ho yung nasa utak nitong si Adjong. At hindi lang ho siyang nag-iisip niyan. Kilala nyo naman siguro yung mga regular na nagpapapress con dyan sa Kamara habang nakareses po ang Kongreso. Itong si Adjong, itong si Ortega ng La Union, at yung party list, si Asidre. Magkakamukha ho yung mga yan, yung tatlo na yan. Lagi nagpapatawag ko ng press con dyan sa Kongreso, nakabakasyon ng Kongreso. At nagbibigay sila ng kung ano-ano na pahayag laban kay VP Sara. At sinasabi nila handang-handa na yung prosecution team ng Kamara sa pagsabak nila dyan sa impeachment trial. Malinaw ba? Parang hindi pa malinaw eh. Paano itong mga komposisyon ho ng prosecutors ng Kamara na pinili na bago mag-eleksyon? Ibig sabihin ba kung natalo itong mga ito ng eleksyon, ng darating na eleksyon, sila pa rin ang magiging prosecutors? Parang hindi ko pa yata narinig na may malinaw na paliwanag ko dito, mga kaibigan. So, ibig sabihin ni Adjong na nagpapakalat ng chismis na naman at nagbibigay ng kulay dyan sa ginagawang pag-endorso ni VP Sara, sabi niya nire-respeto daw niya ang prerogative ng Vice President. Nire-respeto mo pala bakit kinukulayan mo yung kanyang ginagawa? But we cannot ignore the timing. Ibang klase talaga, no? Pero hindi daw mapasusubalian. Hindi pwedeng baliwalain yung timing ng pag-i-endorso nitong si VP Sara doon sa nabanggit kong dalawang kandidato. Ay naku, anong tawag nyo dyan? Kailan pa niya i-endorso yan pagtapos ng eleksyon? Ay naku naman, no. We cannot ignore the timing. Hindi daw pwedeng ignore at baliwalain yung timing. Pagkakataon na pag-i-endorso ni VP Sara kay Manang Amy at kay Senatoriable Camille Villar. Anong ibig niya sabihin? Ibig mong sabihin na magtataas lang ng kamay si VP Sara sa mga gusto niyang kandidato, i-endorse niya yung kanyang mga kapwa gusto niya magiging senador pagkatapos ng eleksyon? Paano mangyari yun? Parang baliktad yata yung nais mo mangyari, Congressman Adjong, We cannot ignore the timing and the possible implications of these moves, especially when they shift from neutrality to active endorsement. Siyempre normal yan mag-i-endorso. Na gusto niyang kandidato, ano kino-question mo dyan? Ikaw ba, wala ka bang ini-endorso dyan sa distrito mo? Wala bang nag-i-endorso sa'yo? So, napakalinaw ho, mga kaibigan, kayo ho ang umintindi nito. Binibigyan nila ng kulay yung ginagawang pag-endorso ni VP Sara doon sa kanyang gustong kandidato. Buti sana kung hindi siya politiko rin siya Itong si Adjong Sila yung nagbibigay ho ng kulay. Sumisilip sa bawat kilos ni VP Sara. Kaya itong mga ito, mabubulaga sila dyan sa impeachment trial ni VP Sara pag nasimulan na yan, mga kaibigan. Kasi yung ginagawa nila yan, parang takot na takot sila na mabubutata sila dyan Yan ang alam ko dyan. Kinukulayan nila. Lahat ng kilos ni VP Sara, sinisilip. Ay, naku po naman, Sinong namumuliti ka ngayon? Di kayo. Konting kibot, sinisilip ninyo at binibigyan nyo ng ibang kahulugan. Kinukulayan ninyo. Ay, nako, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe,
sa atin po nawang Kape at Balita ng Radyo Pilipino UK YouTube channel. Kahit isang endorsement lamang po mga kaibigan, ay maligayang na ho tayo. Saan man po kayo naroroon, umaasa po ako na nasa ligtas po kayong kalagayan lagi. Bye for now, folks. Body B.